Sobrang lumong-lumo ako. Punong-puno ng galit ang heart ko. Wala na akong malapitan. Ang bigat na pala. Kaya ba akong baguhin ni Lord? Kinatatakutan, kinasisindakan, kilalang gangster sa kanilang lugar at walang sinasanto. Meet Cass. Notorious na talaga ako sa school. To the point na ang tawag sa akin ng mga kabatch ko, living devil talaga. Like, grabe. Ganun siya kasi lumilipad yung sapatos ko. Dediretso na lang yan sa mukha mo. Mapitik lang ako. O kaya, matipuhan ko na siya. Doon na. Pagtitripan ko na. Nambubuli. At the same time, nambubugbog. Kaya kong gawin yung mga bagay na yun. Sa sobrang galit ng heart ko. Naging worse talaga ako. Na natatakot sa akin yung mga tao. Kaya ako din sinasaktan yung ibang tao kasi gusto kong maramdaman nila na nasasaktan ako. Parang doon ko nilalabas yung galit ko. Pero sa likod ng kanyang tapang ay isang pusong sabik sa pagmamahal ng magulang. Sobrang bully ko, lagi po akong parent call. Pero ang purpose ko nun, maramdaman ko man lang na pumupunta nanay ko sa school. Alam niyo ba yung gano'n na parang, baka sakaling pumunta si mama kapag ka na-parent call ako. Pero hindi talaga kahit kuha ng card, hindi talaga. Kasi nga super busy po talaga ng magulang ko. Kayod talaga akong kayod. Dumating ako sa point na nagbabayad ako ng magulang ng classmate ko. Then, kunyari, tita ko, mga ganun. So, at some point, may tampo sa puso ko na parang hindi ko mala naramdaman na may pumupuntang magulang. Sobra akong naging worst. Naging rebelde talaga ako. Hindi na bago ang magulong mundong ginagalawan ni Cass dahil ito ang kanyang nakamulatan sa sariling tahanan. Merong alitan kay mama tsaka kay papa. Before, nang bababae si papa. So, namulat kami nang magulo talaga yung family namin. To be honest, galit talaga ako nung mga panahon na yun. Although, close kami ni papa. Papa's girl po ako eh. Pero doon ko nakita na, bakit hindi niya kami pinipili? Hindi ba kamahal-mahal yung mama ko? Hindi ba kami kamahal-mahal? Siguro ang laki ng effect sa akin noon na walang faithful na lalaki. So, wala akong kinalakihan na protection mula sa tatay. So, dun din, parang dumating din sa point na may mga kapitbahay. Naranasan ko din yung sexually abuse. Actually, paulit-ulit siya kasi parang may mga moments na akala ko naglalaro lang, pero hindi na pala. Simula bata ako hanggang sa nag-high school, kaya lumaki ako nang kailangan kong proteksyonan yung sarili ko mismo. Nung umenter na ako ng gang, tumapang na ako nun, pero lumiliit yung mundo ko. Parang hindi ako pwedeng pumunta sa ganitong lugar kasi baka mabugbog ako, kasi baka may kalaban kami doon, ganun siya. Pero ang pinaka-ano nun is protection ko. Para at some point, ma-secured ako na walang mangyayari sa akin masama. Pero ang masakit na alaala ng kahapon, hindi niya magawang ibaon sa limot. Trauma po talaga. Kalbo po kasi gumagawa sa akin nun. Pagka nakakita ko ng kalbo, natatakot ako. Takbo talaga ako. Parang kahit na gangster na ako nun, hindi ko siya masabi sa ibang tao. Sobrang fear, sobrang shame. Nakakahiyang sabihin na ganun ako na baboy, ganun ako na dumihan. Sobra ako nagigilty na hindi ko napagtanggol yung sarili ko. Gayunpaman, ang naranasang sexual abuse ang naging sanhi ng pagkakakulong ni Cass sa adiksyon sa pornografiya. Hinahanap siya ng flesh ko. Ang pinaka-worst na ginawa ko nung nagkaklase kami, grade 7. Tapos nasa likod lang po ako, nanonood lang ako ng porn. Sobrang na-addict talaga ako sa pornography hanggang sa mag-college ako. Pero si Cass, nanatiling hindi masaya. May void sa heart ko. May kulang. At alam ko, yung protection yun. Yung love yun. Yung care yun. Kahit na gangster ako, matapang ako, alam ko sa sarili ko na may takot pa rin ako. Ganun siya. Hanggang sa dumating sa point na meron nag-invite sa akin sa isang youth service. Kasi wala akong kaibigan na talaga, yung i-deep talks ko. Kasi kailangan matapang ako sa harap ng tao eh. Dumating na ako sa point talaga na parang, sige na nga, try ko nga sa Lord. Unang pasok ko po, natatakot sa akin yung mga tao. Sobrang gangster talaga ako. Until one time, nagstay ako. Nakikinig ako preaching. Tapos yung pinrich po doon about kay Paul. Na si Paul ay namamatay ng mga Kristiyano. And then one day, kinatagpo siya ni Lord. Nagpipreach siya ng gospel. Grabe. Sabi ko, kaya ba ni Lord? Kasi yun yung dude ako eh. Parang kaya ba akong baguhin ni Lord?
Despite ng dami kong kalokohan sa buhay, ang dami kong sinirang pangarap, lulung ako sa pornography, pasaway ako sa magulang. Punong-puno ako ng kasalanan. And then, nung moment na yun, nung sinabi doon, nung pastor doon na walang hindi kayang baguhin si Lord, walang hindi kayang gawin si Lord, doon na ako. Doon na na-strike sa heart ko na, sige Lord. Kaya nung nag-uumpisa pa ako sa church, wala akong ibang target kundi si Lord. Hindi ako nakipagkaibigan. Even sa leader ko, hindi ako nagkikwento ng personal life. Parang ang gusto ko lang nun, sharean mo lang ako patungkol kay Lord, pero wag mo akong tatanungin patungkol sa buhay. Kasi nga, ayokong umiyak. Parang ayokong matouch mo yung soft ko. Nung tinanggap ko si Lord, doon na ako. Eto na. May naging protector na ako. Meron palang pipili sa akin. Na meron palang Diyos na nagmahal talaga sa akin ng kahit na wala pa akong ginagawa. Na kahit na wala akong ginawang mabuti, mananatili siyang mabuti sa akin. Doon na ako na-hook nung moment na niligtas pala ako ni Lord sa mga season na yun, na parang sana na-rape na ako noon, pero hindi ako na-rape. Kasi bakit? Niligtas ako ni Lord. Hindi ko man naramdaman yung protection sa earthly father. Iba pa rin yung protection ng heavenly father. Dahan-dahang lumalim sa pananampalataya si Kath hanggang sa nakadalo siya ng isang retreat kung saan hinipo ng Panginoon ang kanyang puso. Ang pinaka nag-strike sa akin yung healing of the heart. Ngayon, naramdaman mo ng pinatawad ka ni Lord. Ikaw naman ang mag-release ng forgiveness sa tao. Kaya magpapatawad ako ng ibang tao kasi pinatawad ako una ni Lord. Magmamahal ako ng ibang tao kasi una akong minahal ni Lord. Kaya doon po naging madali sa akin yung forgiveness ko sa tatay ko. Forgiveness ko sa mga taong gumawa sa akin. Kasi may sinabi din doon na humingi ka din ng tawad sa mga taong nagawan mo ng kasalanan. Doon din po na-heal na din yung heart ko. Sa puntong iyon, nakahanap din siya ng kaibigan mula sa isa pang participant, si Leo. Naging remarkable siya kasi during that time, tapos na yung mga delegates, baptize na sila ng Holy Spirit, okay na. Settle down na sila. Kaming dalawa, pinupuspos pa rin kami ng Holy Spirit. Nung gabing yun, nagkausap kami ng experience namin. Pero nung youth ka, mahaba pa buhok niya, mas maganda po yan sa akin. Siguro kasi malapit nga ako sa mga medyo ganon. Noong Lunes at Martes, natunghayan natin ang kwento ni Leo. Ngayon ay kwento naman ni Kat ang ating tututukan. Hello mga kapuso! Hello Peter! Hello Felici! Okay, we are on day 3 following the unique love story of Leo and Kat. We saw the story of Kat, the kind of family she grew up in, the sexual trauma she had been through, at ang epekto ng lahat ng karanasang ito growing up. Hurt people hurt other people. Peter, sa palagay mo, is this statement absolute na lahat ng nakakaranas ng sakit at trauma habang lumalaki ay automatic na mananakit rin ng ibang tao sa kanilang paglaki? Or may mga alam ka na ba na mga tao na iba naman ang effect sa kanila? If you choose to keep that hurt there, some way, somehow, when you relate to other people, lalabas at lalabas yan. You will be drawing from that. That's your well. Yes. That's the root. Yes. Okay? Baka hindi pa makita ng fruit, pero may root ka ng bitterness, may root ka ng hurt. So you will be drawing from that unconsciously. You may not do it purposely, but unless you deal with that, talagang ganun ang mangyayari. Actually, naisip ko naman, di ba may mga command si Lord na do not, yung wrong for wrong. Yeah, do not repay wrong for wrong. Di ba? Dapat good for evil. Di ba? So parang the Lord knows that we have a tendency na kapag tayo ay Right. dehado or whatever, we have a tendency to retaliate. No? So parang, although I feel also it's not absolute. Kasi minsan naman, when people tell us about their hurt, parang sometimes I find healing naman. Kasi parang, wow, ang laki pala ng problema nito. So, compared to what I'm going. But the mere fact that they're telling you about their hurt, they're willing to heal. Yeah. Diba? Kesa yung you keep it inside. Yeah. And just keep it a secret. Pero lalabas at lalabas yun. Yeah. While the absolute nature of our past cannot be erased, the absolute power of God's grace has a profound way of turning our deepest wounds into windows of hope
and victory. Amen, amen. Sa aming pagbabalik, makakasama natin si Kat para sa mas malalimang kwentuhan tungkol sa kanyang buhay. Meanwhile, let us pause for a few reminders. Hello and welcome to the 700 Club Asia. It's designed to bring the whole range of CBN ministries to Asia. So Lord God, I ask for your healing for all who are watching right now. Even the replays of this will be so powerful. Lord, there's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. Just play and if you win, you're happy. Kahit naman sino kahit gano'ng kayaman ka pa. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God. I just point everything to Jesus, and He's the one responsible for everything. Join us on our mission to bring miracles into people's homes, one prayer and story at a time. Partner with us. As a teenager with a disaster of a life back in the late 70s, I will always be thankful to Pat Robertson and the 700 Club for leading me to the Lord. Never kong naisip noon na balang araw ako'y mapapasama sa mga hosts ng Pinoy version nito. Today, the 700 Club Asia continues boldly ahead with its mission of bringing miracles into broken lives. We're back at muli nating kasama ngayon dito sa studio si Kat. Hello, Kat. Thank you for joining us again. Welcome back for the third day. Thank you po. So, Kat, kailan nag-start yung pagiging troublemaker mo, pagiging bully mo? Did it start at home? Were you bullying your siblings at home or sa? Actually, hindi po. Sa school po talaga. Oo. Parang I'm a product of bullying. Na-bully po muna talaga ako when Pero I was sa in school? elementary. Opo. Okay. Hindi po siya nangyari talaga sa inside the family. Pero sa labas po siya, sa school. Parang bata pa lang po kasi ako noon. Na-late po akong huminto ng pagdedede. Okay. And then po. Tapos kahit nasa school ako, yun yung recess ko, parang ganun po yung Tukso sa'yo. Opo. Tapos dumating po sa point na nung grade 3 po ako, nilalatag ko po kasi pagka recess time, nilalatag ko po yung mga lamesa doon sa school. Tapos gagawin ko pahiga po ako doon. Tutulog po ako ng meron po akong... Tapos nung moment po na yun, may isa po akong classmate na sobrang bully niya talaga. Lagi niya po akong binubully, pero that time, parang napuno na ako. Hinila niya po yung isang lamesa, so bumagsak po ako. Opo, bumagsak po ako. And then, sobrang sakit po talaga ng katawan ko that time. Nagdilim po talaga yung paningin ko. Sobrang galit po ng heart ko na. Ang ginawa ko po, kumuha po ako ng ballpen, sinusok ko po yung mata niya. Kaya nag-drop out po ako. Nag-drop out po ako sa school. Grade 3 pa lang ako. So paglipat ko po ng another school, hindi po ko tinatanggap sa iba kasi nga malaki po yung ginawa ko eh. Oo, very action. Although, kasalanan ng taong yon, pero dahil sa ginawa ko Your response. Opo, yun po yung naging malaking damage po sa especially sa akin po. Opo. Pero parang, you wanna share some more? Tapos pagdating po nung mga school, hindi po ako tinatanggap. Kasi yung school po na yun, yung sa lugar po namin, parang meron po kasing rules and DepEd na kapag malapit sa inyo yung school, bawal tumanggi ng estudyante. Okay. So, nung moment po na yon, hindi na po nila ako natanggihan kasi malapit talaga po doon yung bahay namin. So, yun po. So, from that, natuto na po akong lumaban. Grade 4 ako, doon na po ako nag-start na mambully. Ayun. So, intro na yan sa susunod kong tanong kasi hindi pa ba yun yung pinaka-worst na ginawa mo? Para mabansagan kang Oo nga, no? living devil? Hindi ka ba at saka yung mga victims mo, hindi ka ba naawa sa kanila? Well, actually, yung mga season na yun, punong-puno po kasi ako ng galit nun eh. Kaya pagdating sa awa, parang wala po talaga akong sinasanto. Saan nanggagaling yung galit na yun? Sa family ko po. Parang yung frustration. Opo, and at the same time, yung hurt din ng heart ko. Doon po siya nanggagaling. Na
dahil nasasaktan ako, gusto ko ding masaktan din yung ibang tao. And then, nung nag-college naman ako, doon naman, mas lumala na talaga ako. Like, talagang grabe na yung mga pinagagawa ko. To the point na meron akong kabatch noon, sobrang irita talaga ako sa kanya. Pero gusto ko lang siyang pagtripan. Maliit lang po kasi yun. So, ang ginawa ko po sa kanya, nilublob ko po siya sa drum. Ayun. So, nahuli po ako. Yung mga nakita natin kanina. Opo, nahuli po ako ng CCTV. Yung mga napapanood mo lang sa TV. Opo, ginagawa ko po siya. I-torture na yun, hindi na bully. Diba? Mag-confess ka. Yan. Diba? Sorry ka na ba dun sa mga Opo, actually yung mga taong po na nung nakalala ko po si Lord, sinat ko po talaga sila. And then yung iba po, opo, ay dinala ko po talaga sa church. Meron po doon isa, nung hindi ko po nakilala si Lord, doon po kasi sa campus namin, sobrang daming Christian. Ang dami pong churches, nakapalibit po sa campus namin. Tapos meron po doon isang nagsishare sa akin ng gospel. Meron po siyang gospel track. May challenge po sa church nila na kapag mag-share siya dapat ng 20 na tao. Tapos sa moment na sinashare niya po ako ng gospel track. Kinuha ko po yung gospel track, yes, pinunit ko. Sabi ko, sige nga, share mo nga yan nang hindi ka tumitingin. Tapos parang kinabahan na siya kasi bagong Christian pa lang siya. Parang bagong Kristiyano pa lang siya. Tapos kinakabahan siya sa akin. Tapos pinagbumura ko siya. Sinatawanan ko siya. Tapos hindi ko alam na yung naging impact sa kanya, umalis na po siya sa church. Pero yung taong po yun, nung nakalala ko po si Lord, in-invite ko po siya sa church namin. Ngayon pa nasa church na po siya. Praise God. Po, amen. Sobrang colorful talaga, no? Para bang ilang chapter ito. Pero wala bang moment noon na kahit isang beses man lang you felt loved or concerned from your parents? Kasi we saw in the video na yung bang whether you do good or bad, just to get your mom to show up in the school, no? Na meron siyang concern, meron siyang involvement sa buhay mo, no? Siguro po financially, yung support, kasi sobrang workaholic po talaga ng parents namin. Talagang yung provision po, tuloy-tuloy. Parang doon nila na-express yung love nila. Na yun ang love language opo, nila. Na pag may gusto kami, lahat provided, lahat po talaga, nabibigay po ng parents namin. Sobrang sipag nila. Kaso ang impact lang po sa amin, naghahanap kami ng love. Ang hinahanap mo, quality time. Opo, na parang dumating siya. Maybe affection. Opo. Yeah, tama. Spending time together. Yes. Either in a bad or good moment, basta nandun siya. Happy na si Kat. Oo. Grabe. Hindi nagkatugma yung Opo. So but when you went home, pag-uwi mo, nandun yung mom mo? Wala po. Kasi parang hindi po talaga namin sila, parang minsanan lang po namin sila nakikita. Kasi like, for example, gabi po, babiyahe na po sila. Ay, madaling araw, babiyahe na po sila, kukuha po sila ng isda. Ano po kasi, nagtitinda po ng isda yung parents ko. Tapos, kinaumagahan, magtitinda na po sila. Hapon, uuwi sila. Eh, nasa school po kami during that time. Tapos tulog sila noon, and then aalis na ulit sila. Ganun po yung cycle ng bahay namin. Talagang hindi magkatugma Hindi po talaga yung magtutugma yung namin. Wow. Nakita rin ni Lord yon. Kaya meron siyang ginamit. Sino yung ginamit niya para maimbitahan ka na mag-join ng youth service? Actually, kabatch ko po nung college yung nag-invite po sa amin. Parang ako po talaga, hindi po talaga ako sumasama sa kahit na anong invitation sa akin. Kasi nga po, parang, pag pumasok ako dyan, baka masunog ako. Parang ganyan Excel ako, parang ayoko talaga. Paano kanila napapayag? Opo, kasi parang meron po doon na may ticket, dalawa kayo dapat. Tapos parang may isang kaibigan ako nung college na in-invite niya ako na dalawa kami. Yun, super close ko talaga siya. Yung lalaki na po yun. Tapos in-invite po siya nung isa kong friend na babae. Tapos yun po, kami pong dalawa yung pumunta doon. Nung mga unang moments po na pumupunta ako sa church, bumababa po ako pagka-word na. Maalis ka. Opo, bababa po ako. May exit. Napapaso ka kasi. Oo, kasi parang ayoko nakakarinig po ng mga about kay Lord. Parang nakikringe po ako. Ganun po yung impact niya sa akin. Kaya pa nagpe-praise and worship, tumatawa po ako talaga kasi nagpapalakpakan mga tao. Wirduhan po ako. Her eyes were close, covered. and my heart is also close to the Lord talaga. Yeah, that's true, no? So, paano pinalambot ni Lord ang matigas mong batong puso? What happened? What were the moments that led to that? Actually, ano po yun, dibuko po.
And then that time, syempre, Your debut. opo, Yeah. may 18th birthday. Hindi po umattend ng tatay ko noon, nung debut ko Well, he was na yun. working. Ay, hindi po namin alam kung nasan siya that time. Okay. So, nung moment po na yun, parang sobrang hurt ko. Na, kasi sobrang special po sa akin nung araw na yun. Of course. Sila po yung parents ko. Tapos, sobrang dami kong kaibigan, lahat ng bagay meron ako that time. So, dumating po ako sa point na parang may kulang sa akin. Ang dami kong barkada. Sabi mo, involved ako ng gang. Lahat ng bagay na gusto ko, nakukuha ko kasi nga, provided po talaga ng family ko. Parang, despite ng lahat ng yon, meron talagang butas yung puso ko. Na parang merong kulang talaga eh. Merong hindi tama eh. Parang sobrang tigas ng puso ko. Na, as in, wala na talaga akong nararamdaman. Pero that time, parang sobrang lungkot ko. Parang ang saya mo dapat, pero sobrang lungkot ko po talaga na alam ko, deep inside my heart, merong kulang. And in that moment, sabi ko, sige nga, try ko nga si Lord. So parang yung absence of her parents, in a way, made her more aware of the presence of God. Yeah. Opo. Yeah. Because that's a milestone moment, your 18th birthday. Opo. Wow, walang matigas na puso na hindi kayang palambutin ng mainit, ngunit gentle na pag-ibig ng Panginoon. At yan ang ginawa niya sa puso ni Kath. Amen. I'm sure merong mga nanonood sa atin ngayon na maaring mas higit pa kay Kath, you know, ang inyong mga kasalanan o ang mga feeling nyo na nagawa nyo sa buhay and you want to run away, you know, you want to hide, you want to hurt yourself. Yung mga ganyan mga options ang iniisip ninyo. But you know, there is someone who loves you and will never give up on you. And He is just waiting. All we need to do is to come to Him. At ibibigay niya ang pahinga na hinahanap mo, no, na hindi mo mahahanap sa kung saan-saan. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, Diyos Ama, pagod na po ako. Hindi ko po kayang mapagtagumpayan ang mga bagay na paulit-ulit kong ginagawa na hindi kalugod-lugod sa inyo. At kung saan-saan ako naghahanap ng solusyon, Panginoon, pero hindi ko nahahanap. Nakikita mo ang puwang sa puso ko. Lord, please take over. Come into my life. Be my Lord. Be my Savior. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan, Panginoon. Salamat. Salamat at You solved my biggest problem when you came and died on the cross for all my sins para ako'y magkaroon ng kapatawaran, makanumbalik sa inyo, and begin again. I receive you now, Lord. Guide me through your Holy Spirit. Ipakita niyo po sa akin ang maganda ninyong plano para sa aking buhay. Mula ngayon, Panginoon, not my will, but yours be done. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Amen. Perhaps some of you who are watching right now, meron kayong daladalang problema. Maybe it comes from a past hurt. Someone did something to you. You're carrying a trauma or you're a victim of abuse. And all these years, that pain is in your heart. My friend, it's about time to let it go. Give it to the Lord. He says, come to me, all you who are weary and heavy laden and burdened, and I will give you rest. He says, take my yoke, because my yoke is easy and my burden is light. Kailangan we release it to the Lord. He's the only one that can take that pain away if you're willing to let it go. Allow us to pray for you. Heavenly Father, in the name of Jesus, we pray for all those now that are carrying heavy burdens, all those that have experienced hurtful
traumas in their lives, abuse, Lord God. People have inflicted pain. Those that have been maligned, those that have been so hurt, and they've been carrying this pain for so long. Now, Lord, would you pour your grace upon them? Would you pour your strength upon them as they choose to release those who have hurt them, those who have spoken ill of them, those who have inflicted pain in their lives, as they choose to release those people in forgiveness. You said, forgive as I have forgiven you. Yes, there is no other way to receive freedom but to forgive. I wish I could tell you a simpler way, pero wala po. The best and only way is when you choose to forgive. You are set free. You are healed. You are the recipient of the supernatural grace and strength of God. So receive that now, kapatid, in your life and walk in this victory. Walk in the breakthrough that the Lord is doing in you right this moment. Thank you, Lord, for your healing. Thank you, Lord, for your goodness and your faithfulness in our lives. We choose to forgive. Thank you because you first forgave us. In Jesus' name, amen and amen. Thank you so much, Kat, for joining us in the show and for blessing us with God's wonderful work in your life. Praise God. Okay. Magbabalik ang The 700 Club Asia pagkatapos ng ilang paalala. Nang makapagtapos ng kolehiyo, lumuwas si Chen ng Maynila para magtrabaho. Subalit nahirapan siya na makahanap ng stable na trabaho. Napanood ko po yung The 700 Club. Tumutulong po sila sa mga nasalanta. Huling pera ko na po kasi yung 500. Pero hindi ko po akalain na malayo po yung mararating nun. Tunay ngang ang sinumang matapat na nagtitiwala at sumusunod sa Diyos ay kanyang pagpapalain. Nakahanap siya ng stable at regular na trabaho. Hindi rin po ako nahirapan ma-promote din po nun. Gusto ko po yung buhay ko parang maging channel of blessing na rin sa iba. Kasi yun po siguro yung gusto ng Panginoon sa atin eh. Yung magamit po niya tayo para hindi lang sa pamilya natin kundi sa ibang tao na din. Through our flagship program, The 700 Club Asia, countless individuals have discovered the love of the Lord Jesus Christ. Together, we can expand this mission and touch even more hearts. Please visit cbnasia.com/give to make a meaningful contribution today. Your generosity makes a difference, and may you continue to feel the Lord's love and grace in your life. God bless you. We tend to be blinded by the trying situations we are confronted with. Kung gagamitin natin ang ating sariling pangunawa at lakas, hindi nito mababago ang sitwasyon. Pero kung magtitiwala tayo sa Panginoon at magdedesisyon tayong sumunod sa kanyang mga panuntunan, unti-unti niyang babaguhin ang ating perspektibo. Kasunod nun, He will empower us to change our attitudes and ways at doon pa lamang magsisimulang magbago ang ating sitwasyon. That's right. And God will make us realize that He has a lot of great things in store for us. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 says, "No eye has seen, no ear has heard, and no one's heart has imagined all the things that God has prepared for those who love Him." If you want to see more of these inspiring stories, partner with us. Send us a message on our Facebook Messenger of the 700 Club Asia, or you can call the number on your screen or scan the QR code. May God bless you and keep you. May He make His face shine upon you and give you peace. May kasi nag-close na talaga kami. Ito na kaya ang simula ng pagbabago ni Leo at Kath? Malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng kanilang kwento.